Blessed New Year po sa bawat isa. Yan, batiin naman po natin yung katabi natin ng Happy New Year. Nagagalak ako na makita kita ngayon. First Sunday of year 2024. Yan. Ayan, so nagagalak po kami na makasama po ang bawat isa dito sa Christ to the Philippines na Kerlan. At bago po tayo magsimula sa ating pag-worship sa ating Panginoon, ay iset po natin yung ating mga puso sa Lord at patuloy po tayong manalangin ngayong umagang ito. Sige po. Jesus. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Lord God. Patuloy kami, Panginoon, lumalapit, Panginoon, sa iyo ngayong oras na ito, God. Itinataas ang iyong pangalan, Panginoon, dahil worthy ka, Panginoon, ng lahat ng pasasalamat, Panginoon, lahat ng papuri, O God. And right now, O God, continue, Lord, to cleanse our hearts, Lord Jesus, sa mga bagay, Lord, na unfaithful kami, Panginoon, sa iyo, sa mga bagay na hindi po namin nagawa by faith, Lord. I pray, God, that you continue, Lord, to cleanse our hearts, to renew our hearts, our minds, Lord God. And I pray, Lord, that you make it right, Lord, sa iyong harapan. And dalangin ko, Panginoon, na sa oras na ito hanggang sa service namin mamaya, I pray, God, na mas makilala ka pa namin, Lord, personally sa aming buhay. Kung paano ka kumilos, Lord, noong 2023. Our hearts, Lord, are expectant, Panginoon, na madami ka pang gagawin, Panginoon, sa aming buhay ngayong 2024. At ngayon pa lamang, Panginoon, ay pinagpapasalamat na namin ito, Panginoon, sa iyo. Dahil alam namin, Lord, na tapat ka, Lord, alam namin na ikaw yung Diyos na punong-puno, Lord, ng pagmamahal, Panginoon, sa aming mga anak mo, God. And sa oras na ito, Lord, dalangin namin, Lord, that yung love namin may abound more and more, Lord Jesus, sa iyo, O God, at patuloy na mag-overflow ito, Lord God, in our songs, Lord God, sa lahat ng masasambit ng aming mga bibig, Lord God, ay sa iyo lamang ito, Panginoon, nakasentro, O God. And dalangin ko, Panginoon, that as we celebrate, Lord, yung goodness and faithfulness, Lord, mo sa amin, Panginoon, ipaalala mo, Lord, kung paano ka nag-work, Panginoon, sa amin, Lord God. And continue, Lord, to transform our hearts, Lord Jesus, from glory to glory as we hear your word this morning. Salamat po, dahil alam namin, Lord, na kikilos at kumikilos ka na, Panginoon, sa aming buhay. Ito po ang aming dalangin na may pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Amen. Let's continue to sing songs of praises sa ating Panginoon. Let's clap our hands for the Lord. Let's sing a joyful song sa Panginoon. Hallelujah, Jesus. We worship you, God. Sing. Glorious. Shout it out and glorious. Make it louder. Jesus, we shout your name. Jesus, we make your praise glorious. You are glorious.
our glorious God. Oh, you shine. Let's sing this. Shine, Jesus, you shine for all the world to see. You are glorious. We sing, shine, shine, Jesus, you shine for all the world to see. You are glorious. You shine, shine, Jesus, you shine for all the world to see. You are glorious. Shine, Jesus, shine, Jesus, you shine for all the world to see. You are glorious. You are glorious. We sing glorious. Shout it out and glorious. Make it louder. Jesus, we shout your name. Jesus, we make your praise. Oh, glorious. You are glorious. God, you are glorious. God, you are glorious. Yes, God, we shout your beautiful name, oh Jesus. Yes, God. Yes, Jesus. Let's continue to worship our God, our holy, holy, holy God. Lord, we will forever sing your name, Panginoon. Heaven and earth will fade, but your words will remain, Lord God. Let's worship you, Lord. Sing. A thousand generations falling down in worship to sing the song of ages to the Lamb. And all who've gone before us and all who will believe will sing the song of ages to the Lamb. Your name is the highest, your name is the greatest, your name stands above them all. All thrones and dominions, all powers and positions, your name stands above them all. And the angels cry, holy, all creation cries, holy, you are lifted high, holy, holy forever. Slow. And if you've been forgiven, if you've been redeemed, sing the song forever to the Lamb. And if you walk in freedom, if you bear His name, sing the song forever to the Lamb.
song forever and amen. And the angels cry, holy, all creations cries, holy, you are lifted high, holy, holy forever.
that we worship a God who is holy, 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 Jesus. And we thank you, Jesus, for cleansing us. We thank you, Jesus, because we are unworthy, Lord. Madumi kami, Panginoon, sa iyong harapan. But God, you accepted us completely, Lord Jesus, through the cross, Panginoon, na binigay mo yung buhay mo, Panginoon, sa amin. Sino kami, Panginoon, para tanggapin mo? Sino kami para patawarin mo, Panginoon? Pero ito yung pagmamahal mo. Ito yung unconditional love mo, Father. And we thank you for that, Lord Jesus. We glorify you, Lord. We lift your name on high because you are a holy, holy, holy God. Nothing can stand, Lord, in your name, Lord Jesus. We worship you, Father. This we pray in Jesus' name. Amen and amen. Pinagpalang araw po sa inyong lahat, isang bagong taon, isang bagong pagkakataon upang lalo higit pagpuri, sumamba, dakilain ang ating Panginoon. Tayo manalangin ng isang maiksing panalangin sa pagkakataong ito. Kasama natin yung pong mga unreached areas katulad ng Cambodia, Bangladesh, China, at miski yung simbahan natin sa Qatar at iba pang bahagi ng mga gawain at iglesyang ang Diyos ang pinagpupurihan. Tayo manalangin. Ama namin Diyos, salamat po sa pagkakataong ito na pinagtipon mo kaming muli upang papurihan ka, salamatan ka, dakilain ka sa aming mga buhay. Salamat dahil alam namin ang araw na ito'y isang panahon o isang araw na itinakda mo upang patuloy kaming makarinig sa iyo, patuloy kaming mahamon sa iyong salita, patuloy din kaming magkaroon ng pakikipag-ugnayan sa kapwa namin nananalangin, nananampalataya at nananalig sa iyong banal na kapangyarihan. Salamat dahil gagawin mo ang lahat upang patuloy ka naming makilala
lalo tigit kaming lumalim sa pakikipag-ugnay sa iyo at lalo naming maranasan at maunawaan ano ang tunay na kahulugan ng buhay na ito para sa iyo. Sa iyo ang papuri, pagsambat, pagdakila. Sa ngalan ng iyong anak na si Jesus, ang lahat ay magsabi ng Amen. Makakaupo na po muna kayo. So salamat po sa muling pagkakataon na binigay sa atin ng Panginoon na tayo ay magkasama-sama. Salamat sa kalayaan na nararanasan natin sa ibang lugar. Wala pong kaparehong kalayaan ng paglilingkod. Pero bago ko, meron tayong mensahero ngayong dinala ng Panginoon upang ipahayag ang kanyang salita. Pero bago ko siya ipakilala, ibig kong i-recognize yung pong ating mga bisita galing sa Barangay Talangan. Pwede po ba kayong tumayo? Ang ating mga tagapamuno ng Barangay Talangan. Salamat po sa inyong pagdalo. Bahagi po sila ng ating pagpapasalamat sa Diyos mamaya. Nung pinag-uusapan namin ni Pastor RJ kung sino ang ating aanyayahan sa araw na ito patungkol sa mensahe para sa buong taon ng 2024, katulad ng mga dati, inalala namin ni Pastor RJ, may mga special guest tayong naanyayahan. At natutuwa tayo dahil ang panalangin natin, makarinig tayo doon sa mga dadaling mensahero ng Diyos ng pahayag niya, yung pangako niya, yung utos niya o atas niya sa atin sa buong taon. At hindi po nagkulang sa napakaraming panahon, we took the challenge given by the speaker doon po sa ating either Christmas service o kaya ay New Year service. At alam ko, pinanalangin nating lahat na ang mensahe ngayong umaga ay maisangkap sa ating pagkilos, lalo tigit sa mas mataas o maigting nating pagganap ng discipleship sa taong ito. Hindi po na siya stranger sa inyo, kilala ng marami siya sa inyo. Isa sa aming mentor, ni Ate Maloy, ni Pastor RJ, kasama si Kuya Yuan. Pwedeng tumayo si Kuya Yuan, Custodio. Siya po yung isa sa core leader ng Lakas Angkan Ministries Incorporated na kabahagi po sa pagme-mentor sa amin. Kasama yung kanilang senior pastor na si Pastor Bonnie Arsadon. So hindi ko na papahabain pa at magpapaligoy-ligoy. Ibig kong ipakilala ang isang butihing anak ng Diyos. Tunay pong masigasig sa pagpapahayag ng kanyang salita. Mayroong napakaganda at napakabait na asawa si Ate Karen. Siya ang head po ng kanilang children at saka yung youth ministry o yung mga kabataang bata. At meron siyang dalawang anak, si Marcos at saka si Samantha. Well, let's welcome with CTTP Nagkarlan. Welcome si Pastor, si Kuya Ricky J. Esteron. Salamat po. Ayan. So, good morning po sa inyong lahat, no? Napakasaya na makabalik pong muli dito sa CTTP Nagkarlan. At kayo nga din po, ang CTTP ay hindi na bago sa aming puso. O na gusto ko doon makita. Hindi lang sa familiarity sa mukha, pero sa aming puso, sa Lakas Angkan, hindi na po bago ang CTTP sa amin, ano? Kasi kayo po ay lagi din naming isinasama sa mga panalangin. Pero this morning, ang ating pong magiging paksa or topic ay nakafocus po tayo dito sa Philippians chapter 1. So tingnan po natin, though magbigay ako ng ilang background, paano to nasulat ni Paul, ano yung kanyang konteksto sa pagsulat niya nito, pero makita din natin, in our times today, ano po ba ang gustong mensahe ng Panginoon or maging buhay natin in respond po dito sa sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Pilipay. So tayo po muna ay manalangin. Let's pray all together. Father God in heaven, we commit to you this morning. Lord, let the Holy Spirit open our hearts and minds, Panginoon. And whatever na lahat na mapag-usapan namin ngayong umaga,
Whatever things na hindi sa iyo, Panginoon, tanggalin mo po ito sa aming puso at sa aming isip. Whatever na nakaka-distract po, whatever na parang ang dating po nito ay parang contradiction sa iyong katotohanan ng salita mo, Panginoon. And even confusion, O God, tanggalin mo po sa puso at isip namin. But whatever the true message, O God, according to your word of truth, Panginoon, i-deposit mo po naman ito sa aming mga puso at isipan, Panginoon. Lord, let your name be glorified and magnified in our midst, O God. Lord, give us wisdom and understanding this morning, Panginoon, sa patuloy na pag-respond namin sa challenge at sa salita mo ngayong umaga, Panginoon. Nawa ay mas makilala ka namin at mas maintindihan namin ang purpose ng buhay kung bakit ka namatay sa cross, O God. Kung bakit ibinigay mo ang iyong anak, ang kaisa-isa mong anak, para sa lahat sa amin at sa mundong ginagalawa namin. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise God. Ano po? Praise the Lord. So, ang Philippians po ay isa po ito sa naitatagpo ni Pablo, kasama po ang kanyang team at saka co-workers na si Silas, si Timothy at saka po si Luke. So, inong in-start po nila itong gawain sa Philippi. At makikita po natin ang istorya nito briefly doon sa Acts chapter 16. Makikita natin doon sa Acts chapter 16 na nagkaroon ng vision si Paul kasi pinrevenge siya ng God, mapunta sa Asia, ma-preach yung gospel dito. Do yung passion ba ni Paul na maibahagi ang salita ng yung gospel mismo sa lahat ng lugar, bold ba? Pero pinrevenge siya ng God sa ibang mga lugar, pero sa pag-prevent ng God sa kanya sa mga pagpunta, lalo na sa Asia during that time, binuksan ng Panginoon itong Macedonia. Okay? So isa ito sa mga revelation kay Pablo para puntahan niya at ma-preach po ang gospel. So in response to that vision, Paul ay nag-travel sila papunta po dito sa Macedonia at dito may mga na-meet si Pablo na ilan na mga mananampalataya na rin. And I remember dun sa Acts chapter 16, parang ang pangalan po yata ay Lydia. Kasi most of the time, nagpipreach si Pablo sa mga synagogues. Kasi yun yung pinaka-sentro ng mga public, nagagather ang mga tao. So doon siya nag-share ng gospel. At may isa doon babae na nag-respond sa pag-share niya ng gospel. At pinatuloy siya sa kanyang tahanan. At doon po nag-start ang gawain sa Philippians. No? Unlike many Paul's letter, Philippians was not written specifically to address church problems or conflicts, no? But of course, ang dito ay thanksgiving, yung joy ni Paul, no, sa mga taga-Pilipay at saka yung pag-partnership nila at pag-support sa gospel. Ito po yung message talaga niya, no? Pero of course, hindi naman nawawala sa lahat ng church, may mga minor problems siyang in-address dito. And one of these mga problem is yung matagal niyang hindi pagbisita kasi nga siya ay nakulong. Nakulong kasi po si Pablo. Sinulat niya po itong book ng Philippians or Philippi, no? Sumulat siya sa mga taga-Philippi, nasa imprisonment po siya sa Rome, no? And isa din dito, alam nyo ba na isang in-address na problem ni Paul dito sa Philippians ay, highlighted yung dalawang pangalan ng babae dito. Si Syntyche at saka si Euodia because they are in conflict. So, ibig sabihin, talagang yung conflict nangyayari sa church. Even then, they are fruitful in the ministry. Kaya sabi ni Paul, sa body ni Christ, sa church, tulungan nyo ang dalawang babaeng ito kasi naging helpful sila sa ministry niya. Pero meron silang matinding disagreement, no? Na mag-agree sila sa Panginoon. Ayun ba? Kasi minsan may mga indifferences po tayo, may mga conflict nangyayari yung tension, pero hindi tayo kailangan mag-focus dun sa pagkakaiba natin. Kailangan yung unity in diversity mas ma-enhance natin. Kasi mas nag-grow tayo together pag may mga iba't ibang idea, ganyan ba? May nagko-correct, yung ways mo, iba sa ways niya. So, nako-correct ka. So, willing ka rin magpa-correct. Willing ka din magpa-rebuke. At ikaw naman din na nagko-correct, kahit ako, willing din ako mag-accept ng correction sa iba. So, meron silang conflict. I don't know what their problem is. Pero isa ito sa mga in-address ni Pablo
sa mga taga-Philippians. And of course, isa din dito ang in-address niya yung tension and disunity between, of course, these two women, at saka yung threat sa mga false teacher. Kasi nandun na papasok din yung mga false teaching ba. So isa lang yun sa mga in-address ni Pablo dito po sa Philippians. But since narinig na natin yung background, ito yung paano nag-come up yung sulat ni Pablo dito sa Philippi, let's focus on the message of God dito po sa Philippi. Sabi niya po dito, Paul and Timothy, servant of Christ Jesus, to all God's holy people in Christ Jesus at Philippi, together the overseers and deacons, grace and peace to you from God our Father and the Lord Jesus Christ. I thank my God every time I remember you. So ganun yung joy ni Paul ba? I thank my God every time I remember of you. No? Ang other translation, yung first part ng sulat na ito, itong sa verse 1, sinabi doon ay, sa ibang translation, ay hindi naman overseers and deacons ang ginamit niya. To all church leader, including church leaders and helpers. No? As we continue to address our teaching, commitment, and boldness in Christ, and living our life worthy of the gospel, ito po ay across all member of the ministry. All members of the church, kahit po hanggang sa pinakabata. Mula sa pinakamatanda hanggang sa pinakabata, may position man sa ministry o wala, across all members, ang challenge po natin ay iisa lamang. At tayo ay maging wangis ng ating Panginoong Hesukristo. At isa nga sinasabi niya dito ay holy people. Paul addressed that all people in Philippi or brethren doon, ang sabi po niya ay God's holy people. You are holy. God created us in His own image and in His own likeness. So the way you treat each other must be according to the image and the likeness of God. And that is in holiness. Nandun yung purity, sincere, nandun yung love. The way how we treat each other. But of course, most of the time, nami-misinterpret po natin ng isa't isa, it's okay. Yan ang masakit ko minsan, no? Ba't ganun? Sincere naman ang pag-treat ko sa kanya, yung lahat ng sinasabi ko. Mamaya may mga challenge tayo dito, no? Pero, bakit nami-misinterpret? So, kasama po yan, no? So, in Ephesians chapter 1, verse 4 to 8, sinasabi doon ng Panginoon din, for He chose us in Him before the creation of the world to be holy and blameless in His sight. In love, He predestined us to adoption to sonship through Jesus Christ in accordance with His pleasure and will to prepare of His glorious grace. No? Maganda din to mapag-usapan natin yung grace ng God, ano? Kasi malimit din natin itong na-encounter sa Word ng God, which He has freely given us in the one He loves. Okay? And ano ba yung grace na ginabanggit lagi din natin, no? Lagi natin ginabanggit na grace and peace in Christ, no? Sa mga kapatid. At nakinapture ko po dito yung sa 2 Timothy chapter 1 verse 9. No? Ang sabi dito, He has saved us and called us to a holy life. Kaya ang sabi din dito ni Pablo, address niya sa mga taga-Philippi, to all God's holy people in Christ Jesus at Philippi. He has saved us and called us to a holy life, not because of anything we have done, but because of His own purpose and grace. That is the grace of God. Not because of the righteousness or the things that you have done, but because of His own purpose and grace. And this grace was given to us in Christ Jesus before the beginning of time. That is the grace of God. Okay? Grace, as we all know, ito po yung unmerited favor from God. But ano pa ba yung grace, no? Grace is the limitless love of God expressed in measureless kindness. It is the kindness and love of God, our Savior, towards humanity. Not by works of righteousness, which we have done, but the righteousness of Christ. Hindi sa mga bagay na ginawa natin. Hindi sa katuwiran na meron tayo. Sa kabutihan na ginawa natin, hindi po.
kung hindi po sa righteousness po ng ating Panginoong Hesukristo. So paano yan, kuya? Hindi ba ma-abuse yung grace na yan? Kasi wala naman pala tayong portion dyan eh. Usually ganun, di ba? You take advantage, ma-abuse ang gamit. Kasi ang tawag dito ay, sinasabi niya, grace is the limitless love of God. Okay? Expressed in measureless kindness. Limitless love, measureless kindness. Hindi ba kuya ma-abuse yan? Kasi walang portion tayo dun eh. Sa kanya lang lahat galing yon. Di ba, minsan sa atin, pag may contract tayong dalawa or may agreement, dapat may party ka para hindi ma-abuse yung agreement natin in between. Dapat may portion kang ibinibigay. Kasi otherwise, it's either i-take advantage mo ako eh. Pero paano to? Pero ano sabi po ng salita ng Panginoon sa Romans 6:15? What then? Shall we sin because we are not under the law but under grace? By no means. What's the benefit of that? Tayo po ang magsasuffer. If we take advantage the grace of God wrongly, if we take it wrongly yung love ng God. And most of the time, yung love na term or love ng God is always misuse and abuse word in our society. Mayroon po akong siguro mga by end of November, then the rest December na, sunod-sunod yung schedule ng kasalan. Parang weekly, may kinakasal po. And one of my message doon sa kasalan, na yung love ay hindi po nakafocus sa self-centeredness. And one of the thing na na-observe ko nag-iba na rin po pala yung mga kasalan ngayon. Kasi parang, sabi ko, parang first time ko ulit maka-attend ng mga ganito, na may mga ganitong bisita. Though I do not discriminate naman people, no? Pero kita ko rin yung mga, alam mo yung confused sa kanilang gender stand. So I really preach the message of sexual morality. Because part of this love ng God ay part po yung wrath ng God. May wrath po ang God. Because you cannot fully comprehend the love of God and His grace without understanding His wrath. Doon po sa kasalanan. May wrath ang God. So pag ang intindi mo lang ay love at wala yung wrath ng God, kapalit ng mga kasalanan or wages of sin, you cannot fully comprehend the love. Ang mangyari sa'yo, ang pagiging maintindihan mo yung love, self-centered po siya. Worldliness. So yan po yung grace ng God. So hindi natin pwedeng i-take advantage, hindi mo rin pwedeng i-abuse kasi ikaw ang magsasuffer. Hindi, di ba minsan pagka tinake advantage or maling gamit mo, ang nagsasuffer yung isang part. Hindi, tayo. Ito yung pag mali ang gamit mo at na abuse mo, hindi. Mali, hindi po yun. No? Next is yung peace na sinasabi, diba? Grace and peace to you from God, our Father, and the Lord Jesus Christ. What kind of peace? Okay. Sabi dito, peace. Sabi ng Panginoon sa John 14:27, peace I live with you, my peace I give you. I do not give to you as the world gives. Do not let your hearts be troubled and do not be afraid. Iba po ang peace na binibigay ng God. Of course, sa lahat sa tao, ang gusto natin, peace, di ba? Kahit nga sa world peace, we are praying for world peace. But it is not the peace that we are thinking of. More than that, it is the peace that comes from our Lord Jesus Christ. Kaya kung hindi po natin talaga maipipreach ang gospel sa lahat po ng sangkatauhan, hindi po natin maa-attain yung peace na sinasabi ng salita ng Panginoon. Iba po yung peace ng mundo na meron tayo Ang peace na ito is not a political peace. It's more than that. Hindi din po ito yung Filipino and traditional and cultural peace ng Pilipino. But this peace is based sa ating obedience by faith in Christ and not to the life living in compromises. Ano pong ibig sabihin na yun? Ang ibig sabihin po ng peace na yun ay hindi ito yung hindi ko masabihan si Pastor Voltaire kasi baka at stake yung relationship namin. Kasi baka ma-offend siya sa sasabihin ko or maybe feedback ko
or magiging comment ko. So hindi ko na lang sabihin para okay kaming dalawa. Hindi po yun yung peace na binibigay ng Panginoon. Ang peace na sinasabi natin dito, kaya nga binanggit dito, grace and peace to you from God, our Father, and the Lord Jesus Christ. Kaya sinasabi ko po, kinote ko dito yung John 14, verse 27. Yung peace po na to, the grace and peace is based on Christ and not including also yung denominational tradition and culture. At kung minsan alanganin pa tayong mag-correct, mag-rebuke, at mag-encourage sa isa't isa sa ating kapatid sa mga ministry. Kahit po obvious na yung pamumuhay nila ay hindi na po nakasalig sa salita ng Panginoon kasi natatakot tayo na ma-at stake yung ating relationship sa Kanya. Whether we like it or not, may masasaktan at masasaktan. Kasi part po ng love yung may nasasaktan. Mali yung idea na love na parang laging, parang ang feeling mo ay always parang, heaven. Parang pleasure ba? Yung sarili mo lang, always okay. Hindi totoo yun. Because even Christ, He loved us, He died on the cross. He suffered for that love, and even the God the Father ay nagkaroon ng separation yung God the Father and God the Son the moment na kinuha ng Panginoong Jesus ang kasalanan ng buong sanglibutan because He loved us so much. And that's the real love. So, with that, in our relations towards one another, normal na may mga misunderstanding and conflict. Sabi ko nga sa isang ate, nag-share ng conflict. Sabi ko, ate, mas marami pa yan. The more na nangingialam po tayo sa buhay ng bawat isa, the more na maraming misunderstanding and conflict. And later, you will find out bakit. Bakit ba pinapakialaman ng leader ang buhay ko? Bakit mga desisyon ko pinangihimasukan nila? So yun po yung grace at saka peace na sinasabi ng Panginoon. Ano po? So, wala na sa kabanalan ng Diyos ang buhay na tinawag tayo ng Diyos. Kasi nga minsan natatakot tayo. Pero hindi po dapat ito mangyari sa mga kapatiran, sa church, sa lahat sa atin. Regardless mula sa pinakamababang member ng ministry. Ano ba mababa? Minsan kasi tayo lang naman nagle-label noon. Actually, we are across our members, pantay-pantay naman talaga tayo sa harapan ng Diyos. Kaya lang minsan, nasanay tayo doon sa denominational culture and tradition. Minsan, hindi mo rin masisi kasi may ganung idea na pagpasok mo sa church, sino ang leader. So parang, ang Pilipino, meron na kaagad, alam mo yon, mayroon na kaagad ganung perspective ba, na pag church leader, ganito ba? Ako, guest speaker nyo ako ngayon, so paano nyo ako tinitreat? May ganun din yon, kayo lahat. Pero sa totoong buhay, pare-parehas lang po tayo. Ordinary. Ano lang tayo? Mananampalataya. Ang extraordinary dapat, yung faith natin. Amen? Tayo, ordinary lang din tayo. Lahat pantay-pantay po tayo. Parehas tayo. Nata-traffic din ako. Nagkakamali din po ako. Umiiyak din ako. Pare-parehas ba? May problema din ako sa bahay, sa mga anak ko, sa pamilya. Parehas lang. Kung anong nararanasan nyo, nararanasan ko din. Ang dapat maging extraordinary sa atin, alam nyo kung ano? Faith, relationship in Christ. Our obedience in Christ. Yun po ang dapat maging extraordinary sa atin, mga kapatid. Next, ang sabi ni Paul, ang ganda nito In all my prayers for all of you, nakakita ko, nagpe-pray tayo kanina bago mag-start, no? Nakikita nyo ba yung joy as you continue to pray? O nagiging burden ng prayer? Evaluate nyo pong mabuti. Dahil ba nagpe-pray na tayo generally dito sa church, meron pa ba kayong ginagawang personal prayer, even yung mga nakalista dito kanina? Or okay lang, ginagawa naman na sa church, dito na lang. Kasi ang sabi ni Paul, in my prayer for all of you, sabi niya dito, I always pray with joy. Alright? Because of your partnership in the gospel. Kasi nakita ko kanina yung prayer din natin talaga is more on sa
papakalat po ng mabuting balita sa bawat pinag-pray natin ng mga bansa. No? And from the first day until now, being confident of this, that he who began a good work in you will carry it on to completion until the day of Christ Jesus. Nagets niyo po yun? Ang ganda eh. Sabi dito, joy is deeper than emotional happiness, which often depends on outward circumstances. Joy is based on God's immeasurable love for us and on the peace and the hope we have because of what Christ has done for us. Sabi nga doon sa isang na-quote ko lang yung kay Elizabeth Elliot, sabi niya, ang joy daw is not the absence of sufferings. Ang joy daw po is the presence of God. So regardless you have sufferings, regardless of what situations ngayon na meron ka, iba-iba tayo kasi minsan sabihin natin, kaya ka naman ganyan kasi yung sitwasyon mo hindi katulad ng sitwasyon ko. Hirap ako maglakad ikaw hindi. Is the joy is based on that po? Ang joy ba ay based na meron ka o wala ka? Hindi po eh. Ang joy is because of the presence of God in our lives. Hindi po sa wala o meron ka. Pag ikaw ay isang tao, nagiging masaya ka lang sa mga bagay na nagkakaroon ka, nakakalungkot po ang buhay mo. Kahit kailan hindi ka po magiging masaya. Kasi ang joy mo ay nakabase sa mga bagay na marireceive mo. Hindi sa mga bagay na meron ka. At umpisahan mo yan kay Kristo na nasa sayo na. That's our joy. You go to the church, there is joy. You go to the Bible study, there is joy. You go outside and preach the gospel, there is joy. Even din ang hirap, umuulan, ano ba to, ang dami ko pang schedule, may trabaho pa ako, may deadline pa ako. Alam mo yung salu-salubong na yung schedule mo. But still, there is joy. Right? Joy is a central part of our spiritual salvation and personal relationship with Jesus Christ. True Christianity, true Christian joy reflect an inner peace and delight in God the Father, the Lord Jesus Christ, and the Holy Spirit. It is the blessing that flows from our relationship with Christ. This joy is based on our personal relationship with Christ. Kung ang joy nyo po ay naka-anchor lang sa church, delikado po yan. Though that's good. Kung naka-anchor ang joy mo dahil sa commitment ng leader mo, well, that's good. Pero lahat tayo dumadaan sa rough situation ng buhay. Kung doon naka-anchor ang joy mo, delikado. Pero kung kay Christ, sure ang foundation ng joy mo. Naka-anchor ka sa matibay na pundasyon. Alright? So yan po, joy, no? Another thing is, number one, no? Joy is directly related to spiritual salvation provided by the personal sacrifice of Jesus Christ, no? Who loved us and gave Himself for us. For this reason, true joy does not increase or decrease depending on our feelings or circumstances. Because it is based on the solid foundation of what Christ has already accomplished for us and on His eternal and unchanging Word. Yan po ang dapat maging basis ng ating joy. Joy comes from God as one aspect of the Holy Spirit's fruit. Fruit din po siya ng Holy Spirit. The character traits He develops in Christian lives, no? Joy does not come automatically, but is experienced only as we remain in a growing personal relationship with Christ. So, i-aim po natin na mag-grow sa personal relationship natin kay Christ at dun po natin ma-experience ang joy. Ang joy ay hindi automatic. Okay, pipiliin kong maging masaya ngayon. Kaya lang, temporary, saglit lang. Ang bilis i-rub ng joy natin ng sitwasyon ng buhay. Tama, mali. Pag may nangyari sa pamilya mo, kanina masaya ka, mamaya malungkot ka. Tama ba? Minsan naman malungkot ka, bigla kang tatawa.
Kayo na mag-isip ha, hindi yun ang iniisip ko, pero bahala kayo. Pero hindi yun ang iniisip ko. Pero doon mo makikita ang buhay ng tao. Alam mo yun? Ups and down and ups and down. So kanino mo i-anchor ang buhay mo? Doon sa walang ups and down. Kanino? Kay Jesus Christ. Kasi si Christ walang ups and down, ups and down. Straight. Amen? Tama mali? Okay. Sige. So this year, piliin po nating lumago sa pananampalataya sa Panginoon. Jesus taught that complete joy is directly connected to knowing and remaining in God's Word. That's your personal devotions. That's your personal time with God. That's your personal prayer. That's your personal reflection in the Word. Okay? And, hindi lang natatapos doon. Obeying His commands. It's more than listening, realization sa Word ng God. We need to obey the Word. And next, loving others. Preach the Word. Preach the gospel. One of the reflection that we love others is we share God's love. We share the gospel. We share the word of truth doon sa isang person. Because the only thing that you can encourage one another is the word of God. Of course, okay naman yung mga testimony. Okay man din yun. Pero better laging may salita ng Panginoon. And being set apart from the evil in the world, meaning holiness, sanctification. So this year, 2024, let's separate to the world. Even then, we are in the world. Ang ibig sabihin doon ng Panginoon ay, hindi ka makikisama, hindi ganon. Pero yung ginagawa, yung mindset and perspective nila, hindi na ganon ikaw. Ikaw ay bago nang nilalang kay Kristo. You are new in Christ. Amen? Ang lumang pagkatao ay hinubad na. At ang bagong pagkatao ay isinuot mo na sa pamamagitan ng pakikipag-isa po natin kay Kristo Jesus. Our joy increases as the Holy Spirit give us a deep sense of God's presence in our lives. Kaya kung wala ka ng joy, baka wala ang God. Baka wala yung presence ng God. Ano lang naman, hindi ko kayo ginajudge. Don't worry. I'm just, kasi kailangan ko magbigay ng mga statement para ma-stimulate ang thinking nyo po at yung current situation na meron kayo ngayon. Yun lang din po yung gusto kong ma-aim this morning talaga din sa inyo. Kasi maganda mapag-isipan po natin mabuti because there is joy in the presence of God. Kahit pa man ano pong pinaglilingkuran ninyong trabaho ngayon, saan kayo involved na work, lahat yan dapat may joy because you know when you are doing your work properly, you are doing it for the Lord, for His glory. Alright? So Jesus taught that complete joy is directly connected to knowing, remaining in God's Word, obeying His commands, loving others, and being set apart from the devil. Ano? Now, true joy cannot be destroyed by pain, suffering, weaknesses, or difficult circumstances. Totoo po yan. Hindi yan kayang sirain ng mga ganyan. Yung joy. Pwede namang umiiyak ka pero masaya ka pa rin, di ba? Tama, pwede ba yun? Pwede bang umiiyak ka sa nangyari pero still, yung puso mo, still nandun yung joy. Hindi kayang i-rob ng mga sitwasyon mo sa buhay. Amen? Kahit na may mga mangyaring mabibigat sa buhay mo. Okay? So, ganun po. Joy provides the highest motivation and strength for serving God and fulfilling His purposes for our lives. Yan po ang nadadala ng tama at anong yung joy na meron tayo sa Panginoon. Let's continue, ano? And sabi din dito, di ba, in all my prayers for all of you, I always pray with joy because of your partnership in the gospel from the first day until now. Being confident of this, that He who began a good work in you will carry it on to completion until the day of Christ. Now, partnership in the gospel, sa letter na to ni Paul, pinapertain niya to doon sa help na binibigay po ng mga taga-Philippians kay Paul habang siya ay nakakulong. And he called it partnership in the gospel. From the very beginning until now, sabi niya. Pero in our times today, how we can consider yung pagiging partnership sa gospel? From the very beginning until now. The joy
of seeing our brother and sister proclaiming the gospel with all the boldness and conviction. That's the partnership that we have in Christ. Magkalayo man po tayo, kami ay nasa Los Baños, kayo ay nandito, pero yung partnership natin in sharing the gospel, the good news, ay lagi pong nandoon. And this confidence, our confidence in life is based on our faith and relationship with Christ. Alright? So we need to bring everyone, lahat po tayo, kailangan nating dalhin ang bawat isa sa pagkaunawa ng tamang pagiging partnership sa gospel of Christ. And makita natin ang excitement nila in sharing the gospel. At kung mga bago, nag-i-invite. I remember po nung first time na na-meet po ng Panginoong Jesus si Peter. Anong una niyang ginawa? At yung ilan sa mga disciple, ano yung una nilang ginawa? Nag-invite agad sila. They are excited. That's the partnership of the gospel na kailangan po natin sa isa't isa. Kaya, even din may mga bago po tayong tinutulungan mag-grow sa faith, madala at ma-expose niyo po kaagad sila sa pagpipreach ng gospel. Kasi yun po yung dapat maintindihan. Kasi, sa part ng challenge to, pero unahan ko na kayo. The best way to learn is the thing na pag ito po ay tinuturo mo na or you pass it on. The best way to learn ay pinapass on mo na yung natutunan mo. Kaya kung ang contact mo, faithful man, pero hindi mo pa rin nakikita yung commitment sa pag-i-invite, o kuya, samahan mo ako, gusto ko ma-sharean yung mga kasama, kahit yun lang. Hindi naman necessarily kaagad mag-share kasi bago di ba? Hindi mo naman in-expect yun. Pero yung ganun lang ba? So kaya yung partnership from the gospel from the very first day until now. So pagka ikaw may tinutulungang kapatid, meron kang gustong mag-grow na kapatid, ang iniisip mo, maging kapartner ko to in preaching the gospel from this very first day until the day na dumating ang Panginoon. Partnership. Okay? So partnership in the gospel of Christ. Yun po ang relationship na meron tayo, ang CTTP at saka Lakas Angkan. We are partner in the gospel, preaching the gospel of Christ. Ano po? And also, the confidence na meron si Paul, sabi niya, ito mo, the one who began a good work in you will carry it on to completion until the day of Christ. So regardless, kaya sinasabi ko sa mga kapatid, kahit pa man anong sitwasyon mo, I still believe. Ang focus mo lang lagi ay, Lord, ano yung purpose mo? Ba't ko ito nararanasan? Lord, ano yung will mo? Ba't ito ang sitwasyon ko ngayon? And Lord, anong gusto mong ituro sa akin? Alright? So yun po, yung kailangan din natin maintindihan now. Verse 7, tingnan niyo po ito ha. Sabi ni Pablo, it is right for me to feel this way about all of you, since I have you in my heart. And whether I am in chains or depending and confirming the gospel, all of you share in God's grace with me. God can testify how I long for all of you with the affection of Christ Jesus. Sabi ni Paul sa 2 Corinthians, kinapture ko tong 2 Corinthians, kung kita niyo po dyan, 2 Corinthians 7:3, I do not say this to condemn you. I have said before that you have such a place in our hearts that we would live or die with you. Alam mo yon, yung parang ang mga leader natin, minsan, sila yung nagiging kontrabida ng buhay natin. Pero actually, we have a special part sa puso nila. Kaya nga sabi ni Paul, it is right for me to feel you this way. Kaya kung mapagsabihan ka, huwag ka masyadong magdamdam. Kasi they have a special heart. Hindi mo lang naintindi. Kaya sabi ni Paul sa mga taga-Corinthians, I do not say this to condemn you. I say this for you to grow in Christ. Amen? Kaya lang, wala tayong magawa. Sa mga leader naman po, sorry, talagang ganyan po ang nangyayari talaga. Minsan talaga tayo ay nami-misinterpret because of our compassion, our passion to help each other in Christ. Hindi kita gustong i-condemn, hindi kita gustong i-put down. I want you to grow in Christ. That's all we want. Pero hindi masakit mang isipin, pero ganoon talaga. But tayo din, mga leaders, sa mga nagli-lead na dito at nakaka-experience nito, we need to grow and mature in that kind of situations. Don't take it too personal. Umiyak ka, okay lang. Iiyak mo, sige lang.
Iiyak mo kay Lord. After that, go. Continue. Kayo naman, kung nakapagsabi kayo sa leader nyo ng ganyan, ngayon na naiintindihan nyo, matuto naman din kayong lumapit. Hindi po yan. Tingnan si Paul, ang dami din nakaka-misinterpret sa kanya. I do not say this to condemn you. All I want is for you to grow in Christ. No? Because of the sincere concern and accountability ng bawat isa sa atin, ganyan po ang nangyayari, kontrabida tayo sa kanila. Ito din minsan, ito po ang magandang maging basis ng affection natin sa isa't isa. At sinasabi dito, God can testify how I long for all of you with the affection of Christ Jesus. Yung affection po na meron tayo sa isa't isa ay hindi po self-centered at hindi din po nagko-compromise sa isang buhay na makamundo at makasalanan. That we continue to rebuke, correct each other, encourage each other para po tayo ay mag-grow. The purpose of that is for us to grow in our relationship in Christ. Amen? Alright. Naku, mapapahaba yata ako. Wait lang. Sige. Now, atin niyo yung prayer ni Paul. Ang ganda. Love. Sabi niya, and this is my prayer, that your love may abound more and more in true knowledge and depth of insight. So that, bakit yun ang prayer niya? Para maging abound ang kanilang love, knowledge, with depth of insight. So that you may be able to discern what is best and may be pure and blameless for the day of Christ, filled with the fruit of the righteousness that comes from Jesus Christ to the glory and praise of God. Love may abound. Love must be based on true knowledge of God. Love must not be self-centered. It is not easily angered. It does not keep records of wrong. Lahat na tinuos mo yung ito na yung mali niya, nakakadalwa ka na. Hindi ganon. It's not love. Amen? Ang hirap ng ganong pag-ibig kasi napaka-conditional. Mamahalin kita pag ganito ka. Naku po, ang hirap po ng pag-ibig na ganyan. Para kang tumutulay sa isang maliit na linya na pag nagkamali ka, laglag na kayo parehas. Napakahirap po. At tayo ay mag-grow in discernment, pure and blameless. No? I remember po, nung challenge ko po, yung bago magpasko, ang challenge ko po sa amin ay doon sa Luke 14:25-26. Ang pamilyang alagad at sumusunod kay Kristo. Marami pong nag-comment at marami pong nag-open sa akin. Sabi ko, what's wrong with that message? Sabi ko nga. Kami ni Kuya Bonnie, magkasunod nag-message. Ako una, tapos sunod siya. Sa akin may nag-comment. Kasi ito ang sinasabi sa Luke 14:25-26. Large crowds were traveling with Jesus. Large crowd. So marami to, iba-ibang tao, no? And turning to them and said, if anyone comes to me and does not hate, opposite ng love, di ba? Does not hate father and mother, wife and children, brother and sisters, yes, even their own life, such a person cannot be my disciple. So, naano sila? Guli naman, Paskong Pasko, ba't yun naman ang message mo? Ano bang ibig sabihin ng message na to? Kailangan nating ma-unlock yung meaning at ano yung purpose ng God? Ba't niya to sinabi? The main purpose ng God dito, Jesus demand that our loyalty and love for Him must be greater than every other affection and attachment in life, including our own families. Everything. Dapat siya ang highest priority ng love natin. That's the message. Hindi naman literally you hate your parents, you hate your children. That's why ang tinawag ko nga sa kanila sa congregation, sa inyo bang mga magulang, okay ba sa inyo na mas mahal ng mga anak nyo ang Panginoon kaysa sa inyo? Ay, sinong hindi papayag nun? At kayo namang mga anak, okay ba na mas mahal ng mga magulang nyo ang Diyos kaysa sa inyo? Aba, siyempre, sinong hindi papayag nun? That's the main point of the message. Pero pag ang puso ay hindi tama, negative ka agad ang capturing mo doon sa topic na yun. Kaya sabi ng Panginoon, you cannot be my disciple. Kung hindi ako ang first love mo.
Now, the point here is, tingnan yung prayer ni Paul, that your love may abound more and more in knowledge and depth of insight. What kind of love? Love for the Lord. The first and greatest commandment of God is love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind and with all your strength. We are so familiar with this. Every Filipino, every man in human, alam po itong command na to ng God. They easily understand it and they can easily receive it and take it, yes, I'll do that. But when you put it in context na sa buhay nila, katulad nung may mga taong sumusunod kay Kristo, if you do not hate your father, mother, and children, nilagyan niya ng context yung loving Him more. Nilagyan niya ng context. Ayaw na. Kasi statement lang yun love the Lord your God with all your, di ba? In short, everything. Okay, kuya, tanggap ko yan. Pastor, kaya ko yan gawin. But when you put it in context na, okay, sige nga, you need to hate your father, you need to hate your mother, you need to hate your children. But ang point lang doon, dapat mas mahal mo ang Panginoon. Amen? I hope hindi kayo katulad mo nagka-comment sa akin. Now, discernment. Discernment means perfect judgment even in our vocation and calling are in conflict na. Ano yung vocation ba? May mga businesses tayo, may mga trabaho. Kung in conflict na yon, sino pipiliin mo pa rin? Dapat, di ba? Di ba tayo lagi? Kahit anong mangyari sa buhay nyo, sinong pipiliin mo? Di ba yung first love mo? Tama, mali? By default, normally, and automatically, by default, kung klaro sino ang first love mo, whatever happens, ang laging first choice mo is your first love. And who is your first love? Your wife? Your husband? Your children? Your job? Your family? Whatever, kung anong meron ka? Or si God? Amen? Pag nilagyan ng context, ang bigat, no? Parang, totoo ba? Ito ba talaga? But that's what, sinasabi ko lang po kung ano nakasulat, mga kapatid. Sa ibang version, ang nakalagay po dito, sa GNT version, ang sabi dito, I pray that your love will keep on growing more and more together with true knowledge and perfect judgment so that you will be able to choose what is best, that you will be free from all impurities and blame of the day of Christ. Your lives will be filled with the truly good qualities which only Jesus Christ can produce. Kaunti na lang po. Let's see kung kaya nating... okay? Ayun. Now, I want you to know, brothers and sisters, that what had happened to me has actually served the advance of the gospel. As a result, it has become clear throughout the whole palace guard to everyone else that I am in chain for Christ. And because of my chain, most of my brothers and sisters have become confident in the Lord and dare all the more to proclaim the gospel without fear. Tingnan niyo po yung joy ni Paul. Nakakulong siya. Ang nasa mind niya, yung nangyari. Ang purpose pa din ay ang pag-serve noon ay pag-advance ng gospel. May sitwasyon siya. Ang makulong ka ay hindi biro nung araw. Hindi katulad ngayon. Iba noong araw. Lalo na sa Romans time noon. So, yung kaya nga binabanggit natin kanina, yung true joy cannot be destroyed by pain, suffering, and weakness or difficult circumstances. The more na naintindihan mo yung suffering mo na, Lord, ano pa yung gusto mong iparating sa akin dito? Kaya sabi rin ni Pablo doon sa 2 Corinthians 12:9, but he said to me, my grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness. So in every situation and circumstances, always fix your eyes on Jesus at lagi mong alamin kung ano yung purpose and will niya sa lahat ng sitwasyon na nangyayari sa buhay mo. Always take a look at that perspective. Now, sa iba, they preach the gospel. Sabi dito, it is true that some preach Christ out of envy and rivalry, but other out of goodwill. The latter do so out of love, knowing that I am put here for the defense of the gospel. The former preach Christ out of selfish ambition, not sincerely, supposing that they can stir up trouble for me while I am in chains. The important thing is the true gospel is preached. Okay? We must defend biblical truth and to resist those who would misrepresent the truth and the gospel. Kaya lagi naming part ng aming statement, pag nag-share ng gospel publicly, lagi namin sinasabi, wala po itong bayad.
Kasi with that, minsan, nami-misrepresent natin ang gospel. We preach the gospel freely. No? What we want ay hindi nilang ma-involve sila sa church. What we want is for them to have a personal relationship with Christ. But what does it matter? Sabi ni Paul, the important thing is that in every way, whether from false motives or true, Christ is preached. Hindi niya ini-encourage na wrong motives yung ating ginagawa. Ang point dito ni Paul, yung true gospel ma-preach kasi regardless of your motives, yung true gospel will take effect sa life ng tao. Kaya wag mong sabihin na, hindi ako nakapag-quiet time, hindi muna ako mag-share ng gospel. Mali yun. May problema ako kanina, namatayan ako or napagalitan ako sa trabaho or ganito man, hindi ako effective mag-share ngayon. Hindi po ganun. Because His grace is become more sufficient when we are in our lower peak ng buhay natin. That's the grace of God. Hindi yung effective ka pag ikaw ay nasa highest point ng iyong sitwasyon sa buhay. When you are lowest, God is at work. Amen? Bilisan natin konti. I eagerly expect and hope that I will no way be ashamed, but will have sufficient courage so that now, as always, Christ will be exalted in my body, whether by life or by death. And for me to live is Christ and to die is gain. So if I'm going to go on living in the body, this will mean fruitful labor for me. Yet, what shall I choose? I do not know. So hindi niya alam kung mamamatay ba siya o mabubuhay, ano na pipiliin ko. Di ba? At ang sabi niya dito sa kasunod, I am torn between the two. I desire to depart and be with Christ, which is better by far, but it is more necessary for you that I remain in the body. Convinced of this, I know that I will remain and I will continue with all of you for your progress and joy in the faith. Kung siya ay manatiling buhay, ang gusto niya ay pagpapagal sa paglilingkod pa din sa mga kapatid. For them to progress yung kanilang joy and faith in Christ. They know that God has a plan for their lives and that death, when it comes, is simply the end of their earthly mission and the beginning of greater life with Christ. Okay, so that through my being with you again, your boasting in Christ Jesus will abound on account of me. Whatever happens, conduct yourselves in a manner worthy of the gospel of Christ. Then whether I come and see you or only hear about you in my absence, I will know that you stand firm in one spirit, striving together as one for the faith of the gospel. Now, the important thing is that your way of life should be as the gospel of Christ requires, worthy of the gospel. Stand firm, no? This involves joining together in defense of Christ's true and original message as we found it in the Bible. When it comes to advancing Christ's purposes and defending His cause, Christians need each other and must stand together. Now, sabi, without being frightened in any way of those who oppose you, this is a sign to them that they will be destroyed. But you will be saved, and that by God, for it has been granted to you on behalf of Christ, not only to believe in Him, but also to suffer for Him. Since you are going through the same struggle you saw I had, now and here that I still have. Now, for you to have been given the privilege of serving Christ, not only by believing Him, but also by suffering for Him. Amen? Now, let's go to the challenge. Medyo humahaba na yung Alright. The first challenge po ay, ito po ang challenge po natin ay kinuha ko sa 2 Timothy. So, pwede niyong tandaan yung 14:2, 14:2. Alright. Chapter 1, verse 14. Chapter 2, verse 2. Chapter 3, verse 14. And chapter 4, verse 2. Let's capture and then kayo na mag-connect nito. To connect nyo lahat now. First challenge. Guard the good deposit that was entrusted to you. Guard it with the help of the Holy Spirit who lives in us. Guard. What is that? Guard with greatest care that treasure. And that treasure is your sincere faith. Okay? Guard, sabi dito, pag sinabing guard, anong ibig sabihin ga? Guard, dapat pag nag-guard tayo means to protect. And how do you protect? You keep watch.
Paano pa ikaw mag-protect? You always alert. Hindi pwedeng lax. Hindi pwedeng hindi ka aware sa nangyayari sa paligid mo. Okay? But how? Paano naman mangyayari na malose yung ating spirit of guarding? Kasi sabi dito, guard eh. May tendency, ibig sabihin, mawala tayo, makot tayo off guard ng mga sitwasyon. Makot off guard tayo ng mga nangyayari sa ating paligid, sa ating buhay. Now, but how we lose the spirit of guarding? We lose it by taking it for granted. You taking it for granted. Napaka-light na lang. You just took it as an activity for the church. You read your Bible as an ordinary book. You don't meet God when you do your devotions. You just take it for granted. Okay? And we no longer treasure it. Hindi mo na siyang tinetreasure. We no longer guard it. We no longer protect it. And many times of us take for granted our faith. We no longer appreciate it and treasure it. Hindi po ganyan, mga kapatid. You treasure, guard the good deposit that was entrusted to you. And most of the time, sabi din naman ng Bible, ang i-guard din natin is our heart. Kasi nandun po yung wellspring of life. Guard your heart. Doon din dinideposit ng God ang faith, okay? At sa mind po din natin. So guard, mga kapatid. Second challenge. 2 Timothy chapter 2, verse 2. And the things you have heard me say in the presence of many witnesses, entrust to reliable people who will also be qualified others. Now, we learn best when we pass it on. This is one, okay? This is another principle of disciple making. We learn best when we pass it on. That's why we mentor. That's why we do Bible study. That's why we continue to share the gospel and lead that people to grow in maturity in Christ. You learn best when you pass it on. So that's why even in preaching the gospel, you learn it best when you preach it. And our contacts, they learn it best not on the equipping and training, but they learn it best when they share it in public, when they share it to someone else. That's why sabi po ni Paul sa 1 Corinthians 15:3, for what I received, I pass on to you as of first importance that Christ died for our sins according to the Scriptures. That's the gospel. You need to pass it on, mga kapatid. What you receive, you need to pass it on as of first importance. That's your love for Christ. Amen? Okay? So, 4 simple steps on passing it on. Discover the truth, apply the truth, reap the benefit, and pass it on. Actually, I heard it to Pastor Edmond Chan. Maganda tong sinabi niya to. Kaya lang, most of the time, ang nangyayari po sa atin, pag na-discover natin ang truth, pass it on kaagad. Wala na yung apply the truth and reap the benefit. Wala na. Naka-receive ka na to, ang ganda nito, pass on agad. No, apply it first. Reap its benefit and pass it on. Nakakita mo paano mag-share ng gospel? Maganda to Ituro mo ba kaagad? No, apply it. Preach. Try mo. And reap the benefit. Alright? And also, yan ang sinasabi din dito. You heard me say in the presence of, entrust it to reliable people. That's why, ewan ko kung ginagamit niyo po dito, we call the term good soil when we preach the gospel. Kasi ang kailangan mo, reliable, responsive. You give more time and focus for those people who are responsive for the gospel. Amen? So, reliable people. That will also be qualified kasi they must pass it on also. Alright? Now, number 3, 2 Timothy chapter 3, verse 14. But as for you, continue in what you have learned and have become convinced of. Because you know those from whom you learn it. Develop the sense of sustainability. We need to have a clear sense of purpose and passion in order to continue. You always have this mindset ba? Continue in what you have learned. Bakit kailangan natin ito? Kahit po ako, sabi ko nga sa inyo kanina, may mga rough situation tayo sa buhay. Always keep in mind, I need to continue.
Hindi din ako smooth ang aking pangyayari sa buhay. Maraming nangyayari along the way. Minsan talagang down ka. You just want to spend somewhere else ng time mo with the Lord. You're down, totally down. You just want to find strength sa Kanya. But you need to continue. Okay? Continue in what you have learned. Sabi nga nila, pag may mga pangit kang sitwasyon or rough situation na meron ka sa buhay at hindi mo na alam ang gagawin mo, huwag mong isipin yung hindi mo alam. Kasi hindi mo nga alam ang gagawin mo. Balikan mo yung alam mong gawin. At ano yon? You pray and spend time in the Word of God. Dahil hindi mo alam ang gagawin, wag mong hanapin yung hindi mo alam na gawin. Hindi mo nga alam eh. Pag nasa sitwasyon na hindi mo na alam ang gagawin, balikan mo yung alam mo. At ano yung alam mo? You pray and spend time with the Word of God and you will find the solution to your problem. Because you spend time with the Word and you pray to God. Because God, His Word is the light. Okay? At give direction to our lives. Okay. So then yung number 3. And remember, now may isa, dagdag ko pa ba itong story? Wag na. Hahaba po tayo. No. Number 4. Okay. Number 4 is preach the Word. Now, be prepared in season and out of season. Correct, rebuke, and encourage with great patience and careful. Take note ha. Careful instruction. Huwag tayo maging careless. Minsan, may mga kapatid na lumalapit sa akin, may mga sitwasyon, pag hindi ko talaga alam ang gagawin, sabi ko mag-pray tayo, hindi ko rin talaga alam. We need to be very careful. Kasi pwedeng mali ang masabi natin sa kanila. So sabi ko, pray pa tayo, balikan kita. So let's continue to pray. Okay? Careful, that's why careful. Hindi naman lahat ng lumalapit sa atin, kailangan agad ng sagot. Sometimes they need guidance, leading, i-lead mo sila towards God. Yun lang muna ang ginagawa ko. Let's pray, let's seek God's will and purpose for these situations. Hindi lahat may sagot eh. Okay? Faith that has foundation in the Word of God. So bring them to the Word. Preach the Word. Okay? Be prepared in season and out of season. Rooted, yung ano po natin ay rooted in foundation and the living Word of God. So careful instructions. So one time, meron kami, last na. One time, may biyahe kami sa national office sa Metro Manila. So kasama ko sila Kuya Nonoy, sila Ate Epi, sila Ate Christy. So pumunta kami national office. Timing na nagmi-meeting yung multipliers group ng Metro Manila, yung Pasay. Nandun yung mga kakilala ko din. Marami sila, babae at lalaki, join sila together. Tapos, parang na-capture agad ng mind ko, naku, pagsasalitain ako dito ni Brad Sherwin. Nagmi-meeting sila ng cell eh. So ako naman, pagpasok ko ng room, nakita ko, sabi ko agad, naku, pagsasalitain ako dito ni Brad Sherwin. Ako naman, habang kumakain, kasi kakain kami bago umuwi sa Los Baños, nag-ready ako habang kumakain, hawak ko yung cellphone ko. Nagpe-prepare ako ng word. Sabi ko, pagsasalitain ako nito. Kutob ko na eh. Di habang sila, pray. Tahimik lang kami kumakain, kasi nagpe-pray sila. After nila mag-pray, di okay na. Ayan pala, nandito sila, Brad Ricky, ganyan-ganyan. So, welcome natin sila, ganyan-ganyan. Brad Ricky, may gusto ka bang sabihin? Sabi ko, ito na. Hindi ko to tatanggihan. Sabi ko, I grab my phone up. Sabi ko, pwede ba? O sige. I sit down at the center and preach and challenge the brethren to continue in the faith in Christ, to give their life for Jesus and for the gospel. Whatever circumstances, I know you are busy, even here in CTTP Nagcarlan. You have your own situations, trabaho, business, and whatever. All of this is galing yan sa Panginoon. But I encourage every one of you to give your life to Jesus and for the gospel. At ang sinabi ng Panginoon, kung ibibigay natin ang buhay natin sa Kanya at sa gospel, He will replace it. Hindi ako nagsabi nito ha. Hindi ito pampalubag loob sa inyo para sumunod kayo sa Panginoon. Nakasulat talaga siya. It will bring it back 100 times of it. Kaya lang ang hirap i-apply kahit na nakadoon yung promise kung minsan. Because you are challenged to make such a decisions to give your life to Jesus and the gospel. Kaya ang call out po namin sa mga kapatid din doon, challenge namin, ang pagiging full-time ay may dalawang aspect. Full-time na nag-resign ka sa work and you have full-time in the ministry. Nag-full-time ka talaga sa ministry. Talaga nag-resign ka sa work. Yung isa naman, may trabaho ka, pero yung trabaho mo, part-time mo lang yun. Ang full-time mo pa rin si Lord. Ginagamit mo yung trabaho, means mo to support your own personal ministry.
Lagi, di ba sabi ko sa inyo kanina, pag yung first love mo malinaw sa'yo, sino ang una mong laging babalikan? Yung iyong first love. Naalala ko yung isang katrabaho namin, isa siyang IT sa BDO. Sa Makati nagtatrabaho, yung kanyang cell group nandito sa Los Baños. Alam mo yun, pagtungtong ng 3:30, 3:45, ano na yan, aligagana sa office. At nagpaparinig sa boss, sir, may gagawin pa ako mamaya para hindi siya pag-overtime. May gagawin pa po ako mamaya, sir. Ganito, ganyan, ganyan. Nagpaparinig na para makauwi siya ng saktong 4:00, iwas pa ng kaunti sa traffic, punta agad ng Los Baños and attend the cell, ng Bible study, nag-share sila ng gospel. Ganon ba? Ganon ba yung first love mo? Naalala ko tuloy, di ba, nung sinad na po dito may mga, siyempre lahat, may mga asawa na. Di ba? Sino yung asawa? Di ba, nung bago kayong kasal, anong naalala nyo? Excited ka, uwi ka maaga, kikita kayo. Di ba? Sana ganun pa rin lagi tayo sa Panginoon. Excited lagi tayo sa Kanya. Ma-meet siya at patuloy na lumago sa Kanya. And with that, mga kapatid, ito lang po ang mensahe natin this morning. I invite everyone to please stand up and let us pray. Sorry for a long message, no? Napahaba po yata ako. Let's pray. Father, we thank you and praise you for this wonderful time together. Thank you, Lord, for your word, for your message. Thank you, Lord, for everything that you have done in our lives. So, Father, deposit it in our heart. Dala namin to hanggang pag-uwi. Maipamuhay namin the whole year this year, oh God. At ito ay malaking pasasalamat talaga namin sa lahat ng ginawa mo sa year 2023, Panginoon. At sa gagawin mo pa sa buhay ng bawat isa sa amin. Not just in the church, but sa bawat individual, oh God, na isusuko ang buhay nila sa Panginoon. Sa lahat ng gagawin mo this year 2024, Lord, we pray for fruitful years, oh God, in the ministry and in the personal life of each one. In Christ Jesus our Lord. Amen and amen. God bless po, mga kapatid. So bago po tayo dumako sa communion, ibig po namin i-appreciate na si Pastor o Kuya Ricky sa pagkakataong ito. Inaanyayahan ko si Pastor RJ to bring the certificate. So tunay po kaming nagagalak sa hamon na ipahayag ang gospel at patuloy na gawin ito dahil may biyaya ang Diyos nating tinanggap. Dahil may kapayapaan ng Diyos na binigay na sa atin dahil sa kanyang pagkakamatay sa krus sa Kalbaryo. At dahil may kagalakan ang patuloy na paglilingkod sa kanya. So sige po, pwede pong anyayahan natin si Pastor RJ dito sa harapan. Ibigay po natin ang certificate. Hindi ko na babasahin, basta nire-recognize natin at pinapasalamatan siya sa ginampanan ito. At sa pagkakataong to, picture taking daw po. Sige. Pero pwede panalangin mo, Pastor RJ, si Pastor Ricky sa kanyang gampanin. Sige po, tayo po'y manalangin. Father, we just want to praise you and thank you for all the good things that you are doing sa buhay ng bawat isa sa amin. And not just for the things that you are always doing, we also want to thank you for who you are, that you are a good Father. And thank you for bringing us here, our fellow brothers, si Kuya Ricky and Kuya Yuan. And we just want to appreciate yung mga bagay na patuloy na pinoprovide mo sa amin. We want to acknowledge that hindi lang po sila, kundi even Pastor Bonnie and all the Lakasangkan ministry leaders, they are all good gifts to us. Thank you for bringing them here. Thank you for encouraging us, for mentoring us, teaching us, and becoming also our partners in spreading the good news of Christ. Thank you because we just our heart is full, Father, that we are not alone in this journey, that we had brothers who are really eager to spread the love of God everywhere, and we pray for more co-laborers so that we can really spread the good news until you came back, Panginoon. And we want God to meet you. And until we meet you face to face, Lord, may you find us faithful. May you find us doing the work that you have entrusted to us. Thank you, God, for the Lakasangkan Ministries. We pray for their ministry,
We ask that you would continue to provide for them, comfort them, strengthen them, and hayaan mo na mas patuloy pang gamitin mo sila, Panginoon, not just dun sa ministry na kanilang kinabibilangan, but also for the whole body of Christ. And may we become as one body, with one faith, with one Lord, continue to declare and lift the banner of Christ everywhere. Thank you for their lives. We just want to bless them. Let love, joy, peace, and grace be multiplied with all of them. Thank you, God. Thank you for the word na na-receive namin. And may we continue to meditate on it and continue to apply it in our lives so that we can really pass it on to others. Thank you. Thank you, God, for giving us partnership na galing sa iyo. And dito matatawaran. Thank you, God, Lord. This we pray, Lord. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Thank you. Thank you din po. Thank you. Thank you to everyone. Salamat po. Maraming salamat. So dadako po tayo pwede po muna kayo umupo at dadako tayo sa banal na hapunan. Sa simbahan po ito, bukas po ang aming communion table kahit sa mga bisita. Mayroon lang po akong paalala bago po natin gampanan ang communion. So babasa po tayo mamaya sa unang Korinto, Kabanata 11, sa talatang 23 hanggang 26, patungkol sa hamon, patungkol sa paalala at iniwang bilin sa atin ng ating Panginoon sa pagganap ng banal na hapunan. Pero babasahin ko rin po yung 27 hanggang 28 o 29. Sabi po rito, kaya ang sino mang kumakain ng tinapay at umiinom sa kopa ng Panginoon sa paraang di nararapat ay nagkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Kaya dapat siyasati ng tao ang kanyang sarili bago siya kumain ng tinapay at uminom sa kopa. Sapagkat ang sino mang kumakain at umiinom ng hindi kumikilala ng kahalagahan ng katawan ng Panginoon ay kumakain at umiinom ng kahatulan laban sa kanyang mga sarili. Naalala ko, ito'y mensahe ni Apostol Pablo sa unang Korinto. Pero alam niya, doon sa lugar na yon, may mga cell group o house churches. At dapat doon pa lang sa cell group o sa house churches, binigyan na ng pagpapaalala dahil mahal nila ang mga tao ito doon sa kanilang maling gawi, sa kanilang pagdalo sa simbahan at pagtanggap ng komunyon. Kasi nabanggit na sa atin ito earlier, na talaga pong yung iba, hindi kumakain sa bahay at doon sa feast o sa communion feast, doon sila kumakain. Yung iba, inuunahan pa yung iba at inuubos na yung pagkain. So kung titingnan natin, wala silang pagmamahal sa kanilang kapwa. Dahil ang kanilang minamahal, yung kanilang sarili. So ibinahagi sa atin ni Kuya o Pastor Ricky na tunay pong ang pagmamahal na tinuturo sa atin ay yung bibitawan natin yung ating mga sarili at tayo'y magpapahalaga sa ating Panginoon higit sa lahat. So babasa lang din po ako sa unang Juan, Kabanata 1, talatang 6 at 7. Ito yung pagtulong sa pagsiyasat sa ating sarili. Meron ba tayong grace? Maliwanag ba sa atin yung grace ng Diyos? Meron ba tayong kapayapaan? Isinasabuhay ba natin ang kapayapaang ito? Meron ba tayong joy? At patuloy ba natin ginaganap ang kaugnayan sa Kanya at ang paglilingkod sa Kanya ng may kagalakan? Magnimi tayo o makipag-ugnay tayo sa Diyos ngayon habang patuloy kong binabasa yung 1 John chapter 1 verses 6 and 7. Kung sinasabi nating tayo'y may pakiisa sa Kanya, ngunit namumuhay naman tayo sa kadiliman, nagsisinungaling tayo at hindi namumuhay ayon sa katotohanan. Ngunit kung namumuhay tayo sa liwanag, gaya niya na nasa liwanag, tayo'y nagkakaisa
at ang lahat ng ating kasalanan ay nililinis ng dugo ni Jesus na kanyang anak. Sa pagkakataong ito, bago ko hamunin ang bawat isa upang tumanggap ng simbolo ng katawan at dugo ng ating Panginoong Kristo, magnilay tayo. Hilingin natin sa Panginoon, ipaalala niya sa atin ano yung mga naging bagay na naging makasarili tayo. Mga bagay na inuna natin ang ating mga sarili kaysa sa Kanya at ang hangad niya sa ating mga buhay. At makipag-ugnay tayo sa Kanya sa panalangin at paghingi ng tawad sa lahat ng ito. Salamat, Panginoon, sa iyong banal na pag-ibig. Tuloy-tuloy at unconditional ang pag-ibig mo. Sa bawat pagkakataon kaming lumalapit at humihiling ng kapatawaran sa lahat ng aming kasalanan. At pinaalala mo ang mga kasalanan ito at naalala namin at tunay na nalungkot kami sa ginawa namin o mga bagay namin hindi nagawa para sa iyo. Habang sinasambit namin ang paghingi ng tawad, alam namin, O Panginoon, bukas ang iyong puso at habag, pinatawad mo kami at binigyan mo kami ng lalo tigit pag-asa na makakayanan namin mapagtagumpayan lahat ng pagsubok sa aming buhay kung paano matest ang aming pagpapahalaga sa iyo, hindi sa aming sarili, kung hindi lalo tigit sa hangad mo rin sa aming mga buhay. Salamat, Panginoon, sa kapatawaran. Salamat sa pag-asa. Salamat sa paglilinis ng banal na dugo ng iyong anak sa aming mga buhay, sa lahat ng aming kasalanan. At mula rito, malaya kaming makakatanggap ng simbolo ng iyong katawan at ng iyong dugo. Sa iyo ang papuri, pagsambat, pagdakila. Sa ngalan ng iyong anak na si Jesus, ang lahat ay magsabi ng Amen. Let's go to the table of the Lord and take the symbol of the body of Christ, yung bread, and the symbol of the blood of Jesus Christ, yung pong ating grape juice. Salamat po. Jesus, for the blood, thank you, Jesus, it has washed me white. Thank you, Jesus, you have saved my life, brought me from the darkness into glorious light. Thank you, Jesus, for the blood of life. Thank you, Jesus,
Panginoon, punong-puno kami ng pagpapasalamat sa iyong dakilang pag-ibig sa amin bilang Ama. Ibinigay mo ang iyong bugtong na anak upang siya ang maging tagapagligtas sa pamamagitan ng kanyang dugo na nabubuhos sa krus sa Kalbaryo. Alam naming sa dakila niya ring pag-ibig sa amin, willingly He gave up Himself to die on the cross because He, together with you, love us so much. At ganun din ang hangad mo sa bawat isa sa amin na patuloy kaming umibig at ipahayag ang pag-ibig na ito sa pamamagitan ng pamumuhay ayon sa iyong kalooban at kasama nito ang pagpapahayag ng iyong salita. Sabi sa 1 Corinthians chapter 11 verses 23 to 26 ang mga katagang ito. Sapagkat ito ang turo na tinanggap ko mula sa Panginoon at ibinibigay ko naman sa iyo. Noong gabing siya'y ipinagkanulo, ang Panginoong Hesus ay dumampot ng tinapay, nagpasalamat, at pinagpira-piriso iyon at sinabi, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alala sa akin. Sabay-sabay po nating kainin ang simbolo ng katawan ng ating Panginoong Kristo. Tanda ng ating pakikiisa at pakikipag-ugnay sa Kanya. Matapos maghapunan, dumampot din siya ng kopa at sinabi, ang kopang ito ang bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-alala sa akin. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa kopang ito, ipinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagparito. Uminom tayo ng sabay-sabay mula sa kopa ng Panginoon, simbolo ng kanyang dugo. At simbolo ng ating pakikiisa at patuloy na pamumuhay para sa Kanya. Papuri, pagsambat, pagdakila sa Panginoon, sa ngalan ng ating Panginoong Hesus, ang lahat ay magsabi ng Amen. Purihin ang Diyos. Papurihan natin siyang patuloy sa pag-awit at papuri. Amen. Praise the Lord. Patuloy nga po nating bigyan ng palakpak ang Panginoon dahil napakabuti ng ating Diyos. We receive a lot today at patuloy natin i-declare na ang Diyos ay sa atin at patuloy tayong magpo-follow dahil grasya ng Panginoon ito sa atin and love ng Panginoon ito sa atin. Sige po, let's continue to sing songs of worship and adoration to our Lord. Jesus. Diyos, ikaw ang tunay na dakila sa mundo. Amen. Ikaw ang haring nagmahal ang tulad ko. Ginawa mong lahat, pag-ibig mo ay tapat at wagas. O Diyos, wala nang kapantay sa kabutihan mo. Ang ngalan mo'y itataas sa buhay ko. Sundin ang loob mo, iparinig ang nais mo. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nariyan para sa
sa mundo. Ikaw ang haring nagmahal ng tulad ko. Sundin ang loob mo. Yes, God, that's our prayer, oh God. Iparinig ang nais mo. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nariyan para sa amin. Panginoong Hesus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay ko. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, ganyan para sa amin. Panginoong Hesus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay ko. O aming lagi kang pupurihin. Itatanghal ang ngalan mo. Yes, God, ang lahat ng pasasalamat ay sa'yo. Pasasalamat ay sa'yo. Lagi kang nanaisin. Ikaw lamang at walang iba. Sa puso ko, ikaw lamang. Lagi kang pupurihin. Itatanghal ang ngalan mo. Pasasalamat ay sa'yo. Lagi kang nanaisin. Ikaw lamang, walang iba. Sa puso ko, ikaw lamang. Ikaw lamang, walang iba. Sa puso ko, ikaw lamang. Ikaw lamang, walang iba. Sa puso ko, ikaw lamang. Ikaw lamang, Yes, Lord, Ikaw lamang, Panginoon, ang aming pupurihin, ang aming itatanghal, Panginoon. Dahil Ikaw ang Diyos, Lord, na tapat sa amin, Lord God. Thank you, Lord Jesus, for your grace, God. Thank you for your love, your unconditional love for us. This we pray in Jesus' name. Amen and amen.